Malaking usapin po ngayon ang pag-i-endorso nga na si Sara Duterte kay Amy Marcos, kasama na rin siyempre ang pag-endorso ni Robin Padilla kay Amy Marcos din. Inendorso rin po na si Sara Duterte si Camille Villar at itong dalawa, original na kasama sa alyansa ni BBBM. Pero eto sila ngayon at ini-endorso ni Sara Duterte. Ano ba ang ibig sabihin na ito? Simple lang, gamitan. At etong ganitong klaseng laro sa politika ay hindi naman daw bago, lalo sa mga katulad nila. Ito yun, isa itong tactical self-serving move na ginagawa ni Sara. Walang ibang dahilan kundi gamitan lamang. Tutulungan kitang manalo pero maniningil ako sa takdang panahon. Yun nga. Kailangang magbayad sila para ma-acquit si Sara Duterte. Pero paano kasi kung hindi manalo? Even after endorsing, talagang masaklap. Masaklap. The more allies nga she has in the incoming Senate, the bigger her chances are of getting acquitted daw sa Senado or sa impeachment trial na yan. Isa na, etong si Harry Roque sa nagngangak na kayo na kung ay sige, iboboto nila ng mga DDS si Amy Marcos, pero dahil ito ay kagustuhan lang ni Sara Duterte. Ganyan. Ganyan kalala ang kaisipan ninyo. Wala kayong mga dignidad, wala kayong mga prinsipyo, 'di ba? Sunod-sunuran kayo sa mga taong inaakala niyo talaga forever niyo na magiging sandalan. Wrong move again. Eto, natural lamang na ini-endorse daw ni Sara si Amy. Kahit, yun na nga, isinusuka ito ng mga DDS, katulad na rin ang sinabi nga ni Harry Roque. At kahit siya mismo ay duda sa totoong motibo nito. Duda rin daw si Sara Duterte sa totoong motibo ni Amy Marcos. Ginagawa ito ni Sara dahil sa pansariling interes. Yan. At ulitin ko, etong mga ganitong klaseng laro ay hindi bago. Lalo na po sa mga katulad ni Sara Duterte. Sa mga kandidato kasi daw ng PDP, kahit pa umarangkada ang dalawa na si Bongo at si Bato de la Rosa, iilan lang ba ang totoong may tsansang manalo? Isa-dalawa lang. Karamihan, mga nasa alyansa pa rin ang mananalo sa pagkasenador. At mantakin nyo, kahit manalo pa si Bongo nga at si Bato, ito yung pinakamasaklap Kahit manalo pa itong dalawang ito, anong mangyayari? Walang magagawa itong dalawang ito kung sakaling sila ay magtago. At kung sakaling sila nga ay maaresto na rin ng ICC. Na ang napapabalita ay very soon lalabas na ang arrest warrant kay Bato at kay Bongo. So talagang pwede silang ipadampot ng ating gobyerno dahil sa arrest warrant na yan. Kailangan ni Inday Sara, ni Sara Duterte ng sapat na boto para hindi siya makonvict sa Senado, kaya syempre, susuportahin din si Amy Marcos at si Camille Villar. Yan yung laro. Dahil kahit mababa daw ang mga ito sa survey, mas malaki pa rin ang tsansa nitong manalo kumpara sa ibang kandidato ng PDP laban. Nga naman, di ba yung mga kandidato ng PDP laban, yun ang totoong pinabili lang ng suka. Na ang ibig sabihin, all of a sudden, sumulpot na lang na kandidato na. Ayun. Si Pia, at itong si Alan Peter Cayetano, natural, alam natin na talagang sanggang dikit yan. At ang pinakarason kasi ngayon daw ng company Villar, matagal na daw na magkaibigan si Villar, Manny Villar at si Duterte. You see, ang tinitignan nila dito ay hindi yung plano nila at yung hangarin nila na pagsilbihan ng bayan natin. Pero ang tinitignan nila dito, yung utang na loob, yung pagkakaibigan. Aba, mananatili ka bang kaibigan ng isang Duterte kung nakikita mo na matindi na ang panggagago sa ating bansa? Diba? Sige nga, kung mananatili kang kaibigan at itolerate mo yung ginagawa ng isang digong, bangag ka. Or talagang may sira ka.